mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga nakikinig sa 1197 DXFE Davao. At sa mga nakikinig naman dito sa Metro Manila at walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ngayong Sabado na umaga, ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At napakikinggan din po tayo at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Attorney, tayo ngayon ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidy Ferrer. Gayon din ang ating Prodtext na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Baratukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at yung mga kasama rin natin dito sa Bukawi Transmitter site. At syempre, para naman sa mga gusto naman na magsumama sa atin, at patuloy na sumusuporta sa atin, sa ating mga kaagapay, sa nakapartner po natin sa loob na po ng halos 7 dekada ng paglilingkod dahil po sa inyong pagtulong at sa awa po ng ating Panginoon, tuloy-tuloy ho na naibabahagi ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi at ng ating ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page po ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin niyo po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. At po one word, donatenow.febc.ph para po sa iba pang mga detalye. Okay? So bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang sabi po rito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na yung mga katanungan po ninyo, ay maaaring ipadala dito sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo kaagad sa ating unang segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Bonsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo ako sa panalangin. Aming Diyos, lumalapit kami sa iyo. Itinataas namin sa iyo ang sektor na siyang sumasakot sa aming ekonomiya. Kasama na po ang mga negosyo, ang mga manggagawa at mga may-ari nito na naapektuhan dahil sa pagsasara ng mga pangunahing mga businesses dahil sa COVID-19. Kaawaan mo po sila. Dinggin ang kanilang panaghoy. Bigyan mo sila ng kapayapaan.
Yakapin mo sila upang madama nila ang iyong presensya. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na nakikinig sa kanilang mga panalangin. Hindi mo sila iiwan at pababayaan. Hayaan mo, O Diyos, na malampasan naming lahat ang problemang ito. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa Himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programa. Ako po si Attorney Jeremiah Belka. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ngayon, dito sa ating unang segment na Punto per Punto, ay may pag-uusapan tayo na talagang napaka-relevant. Napapanahon talaga at marami tayong matututunan dito. Kaya po, ano ba itong ating pag-uusapan na mga batas? Kasi parang hindi isa lang no? Maraming mga batas pero related silang lahat. Oo. Kaya ang pag-uusapan natin, attorney, ngayon ay patungkol sa rules on driver's license confiscation. So rules kasi, kaya mainit itong usapin na to kasi nagkakalituhan sino ba ang pwedeng kumpiskahin, kailan ba pwedeng kumpiskahin ang ating lisensya, at minsan yung mga ahensya pa sa gobyerno, national and local governments, nagtatalo-talo din. Hindi nagtutugma yung panuntunan. May mga legal issues sila. And kaya minarapat natin na i-discuss ngayon ang batas. Pero ang ating siguro take-off point na batas dito is yung Republic Act 10930, yung RA 10930, na ang batas na siyang ang title niyan is Land Transportation and Traffic Code. It's the amendment to the Land Transportation Traffic Code, or yung RA 4136. So itong Republic Act 10930 ay very important dahil ito rin ang naging subject ng desisyon ng Korte Suprema. Na kung saan sinabi mismo ng Korte Suprema na ang mga deputized agents lamang ng Land Transportation Authority ang may mandato ng batas na magkumpiska ng lisensya ng mga motoristang lumalabag sa traffic rules. Ibig sabihin yung traffic rules, attorney, linawin natin. Kasi pag sinabing traffic rules, ito yung mga batas sa lansangan o batas trapiko na nag-govern pagdating sa movement ng mga sasakyan sa kalsada. Ibig sabihin, hindi ka dapat kumaliwa ka. Yes. Hindi ka dapat tumigil diyan, ikaw ay tumigil diyan, at hindi mo dapat hindi mo linya. Doon ka dumadaan. Yes, So yung mga violations na yan ay tinatawag na mga traffic rules. And those rules, sinasabi nga ng batas na hindi pinapayagan, ayon sa Korte Suprema, base na rin sa RA 10930, na ang Land Transportation Authority ang siyang merong kapangyarihang magkumpiska o ang kanyang mga deputized agents lamang. Ibig sabihin, pwede naman niyang i-deputize MMDA, pwede niyang i-deputize kung sino man. Pero kung hindi deputized ng Land Transportation Office, ay hindi pwedeng mag-confiscate kasi sila lamang ang may karapatan sa batas. In fact, naglabas mismo ang Department of Interior and Local Government ng memorandum last year na hina-highlight ang function na ito na exclusive sa LTO. Na kaya nga para matanggal ang mga confusion,
At kinatuwa din ng LTO itong statement na to. Ngayon, ang question, baka nagtatanong sila, bakit naglabas ng statement ang DILG? Dahil nga may mga local government units, no? May mga LGUs na may kani-kanilang mga ordinansa na ipinasa na nagbibigay ng pahintulot sa kanilang mga local traffic enforcers. Ano? Hindi ito lang yung MMDA, pero yung mga local traffic enforcers nila na ma-confiscate ng kanilang mga lisensya. So ngayon, within their territorial jurisdiction, jurisdiction. So kung ikaw ay lalong-lalo na ang City of Manila ay isa to sa naging mainit na usapin dahil hindi, meron kaming ordinansa. So hinuhuli namin sila base sa ordinansa at ang sabi naman ng DILG, hindi, LTO lamang. So, pero darating tayo dyan, attorney. Pero bukod sa LTO na isang national government agency at bukod sa ibang mga cities na sila naman ang nag-confiscate ayon sa kanilang mga traffic ordinances, ay ang MMDA naman ay hindi maaring mag-confiscate ng license except kung ang violation mo ay hindi directly patungkol sa traffic violation. Uy, pakiulit yan. Para kung mukhang may violation ka, pero kasi, hindi naman traffic. Yes. Yun ang pwede. Pwede nilang i-confiscate pala, no? Halimbawa, ikaw ay nagmamaneho ng gamit ang driver's license ng ibang tao, di ba? So, that is more of an administrative case. Ikaw ay isang siguro FX driver, taxi driver, or Grab driver na wala namang tinatawag na franchise, walang prangkisa, o ikaw ay nagmamaneho ng ikaw ay under the influence of a liquor or prohibited drugs. Ikaw ay taxi driver na meron kang fake taximeter at kung ano-ano pa ang plaka ng iyong sasakyan ay hindi totoo at ito'y peke. Ilan lamang ito sa mga violations na hindi strictly traffic rules lang, ito'y administrative violations. Na maaring kumpiska ng iyong lisensya at binibigyan ng authority ang MMDA na kumpiskahin habang ikaw ay iniimbestigahan ng otoridad. So, hindi mo pwedeng makuha. At ang isa pa dito ay yung tinatawag na banggaan sa kalsada. Kasi pag banggaan sa kalsada pala, attorney, hindi lang pala ito traffic violation, pero ito pala ay maaring maging criminal in nature din. Kasi kapag nagkabanggaan, attorney, alam natin yan. Minsan, di ba? Reckless imprudence. Resulting to damage to property. Kapag tao na bangga mo naman, at ang tao ay nagkaroon ng physical injury, no? So, reckless imprudence resulting to physical injuries, o kaya naman kapag merong kinasamang palad, merong namatay. Ano po? O kaya ang sasakyan ay ginamit sa isang krimen. Yan ang mga ilan sa mga bagay na sasabihin natin hindi lang ito traffic violation. Pero this is criminal in nature. So, if these things happen, ay maaari hong kumpiskahin ng MMDA o nung kung sino pa hong otoridad in line with the investigation na tinatawag. Pero kung sabi nga natin kanina, attorney, ito ay traffic violation because ito lamang ay because ikaw ay dumaan sa one way o ikaw ay luminya sa hindi mo luminya, kumanan ka ng late, no? Wala ka sa tamang linya, yan po ay hindi ho pwedeng kumpiskahin ng MMDA. Subalit, ito nga ang isang mainit na talakayan. Paano naman ang mga local government units? Ano ang kanilang karapatan na magpasa ng ordinansa na relating sa traffic? At ang problema na to kapag sila ang siyang kumpiska ng iyong ID based dun sa kanilang sariling ordinansa, ay hindi ito dumidiretso sa LTO o sa MMDA,
ito'y dumidiretso sa mga city hall nila. Di ba? Doon sa Traffic Management Bureau nila. Mahirap So, pala yan, attorney, no? Baka oo, mamaya para kang na double whammy. tama. So, punta No? ka doon, Kumbaga, hanapin mo. hulihin ka na ng LGU, hulihin ka pa na Kaya nga, maganda attorney, MMDA. Oo. ngayon, meron na tinatawag na Mhm. single traffic ticketing system. Ang Ayan. MMDA na ito ay nakalinya na um, sa LTO na ibig sabihin Mhm. kung ikaw ay dahil sa traffic violation, no, hindi naman ibig sabihin wag niyo hong sabihin na sinabi ho ni Attorney Belhica ni Attorney Jeremiah, hindi kayo pwede manghuli ng traffic violation. Pwede po, hindi lang pwedeng kumpiskahin yung ID ninyo, yung lisensya. Pero kung kayo po ay nahuli po, ano po, Mhm. ay meron silang single ticketing traffic management system na kung saan ang LTO at ang MMDA ay harmonized na po ang kailang system. Ano po? Ayun. Subalit, ang nagiging challenge pa rin sa kanila ay kapag ang LGU ang siyang humuli sa inyo. Pero kapag si LGU nga ay pupunta ka talaga doon sa City Hall, no? Kung saan nasaan ang office ng kanilang Traffic Management Bureau. Pero attorney, Mm-mm. alam mo, sa aking palagay ay kailangan i-harmonize to dahil hindi Oo. naman pwedeng magpasa ng ordinansa ang isang local government unit na kung malinaw na sa batas sa Mm-mm. Republic Act 10930 or kahit ang Supreme Court na mismo ang nagsabi. Ang assertion po kasi nila mga kaagapay ng mga local government units ay meron daw ho silang karapatan base sa local government code na Mm. mag-regulate ng kanilang traffic. Subalit, it has to be harmonized pa rin sa iba pang mga batas na sinasabi Yes. naman kung sino ang pwedeng confiscate. Bagamat pwede ho kayong mag-regulate ng traffic sa inyong jurisdiction, however, the Regulate. confiscation of licenses should still be harmonized at siguro proper coordination kasi sa dulo naman po, hindi naman po rin ang government agencies ang nahihirapan lamang. Pero ang taong bayan. Anyway, so Ayun. sana hindi ho lalo kayong na-confuse. So, sige, summarize natin. Oo. Summarize natin, Oo. okay? Ang sabi ho ng Korte Suprema, ayon po sa desisyon niya based on Republic Act 10930, ang Land Transportation Office po ang siyang may karapatan mag-confiscate ng mga driver's license for traffic-related violations. Ayan. Subalit, ang MMDA po ay maaari pa rin mag-confiscate kung ang iyong pong violations ay administrative or criminal in nature. Ano po? Ayan. Subalit, kung meron pong mga LGUs na nagko-confiscate pa rin, ay hindi ho kayo dapat sa LTO o sa MMDA makipag-usap dahil doon ho sa kalang mga city at municipalities, doon ho sa kalang mga Traffic bureaus, no? munisipyo ho nila ang kailang kausapin. So, yan po ang ating mga rules on confiscation of driver's licenses. At idagdag lang natin na nalaman natin itong sinasabi ng batas patungkol riyan. Hindi naman ho pag let's say nahuli tayo, medyo, di ba, medyo may yabang tayo or, Oo. or matapang tayo. Ano pa rin tayo, mapagpakumbaba pa rin ho tayo kasi Respectful, nagkamali yes. tayo So, Tama. humingi pa rin ng dispensa. Tama. Di ba? Kasi wag na ho nating lakihin pa yung sitwasyon, At bagamat alam natin yung batas, magandang alam po natin. Pero of course, pag po natin sasabihin ito doon sa mga kinauukulan, with respect pa din. Tama. Para hindi Tsaka, po attorney, naman tayo makainitan, At saka, attorney, bago lang natin matapos ito, kung meron po pala kayong mga iba't ibang reklamo, for example, sa MMDA, pwede Yes. kayong pumunta, sabi nila doon sa kanilang Technical Committee on Complaints, doon sa kanilang disciplinary office po. So, may proseso naman pero po may ito. website din naman sila, Baka pwede rin Meron doon, po, Pwede ho Malamang, kayo pumunta. mmda.gov.ph? Yes, TDO Records 2020@gmail.com. Nakita ko sa kanilang website niyan. So, ayan. pero within 5 days ng inyong apprehension, pwede ko kayong magreklamo. Okay. Ayan. So, malinaw na malinaw po yan. Okay. So, anyway, sa aming pagbabalik,
pakikinggan naman natin ang napakagandang discussion ng ating pinakamamahal na Attorney Chona sa akala at panukala patungkol sa isang panukalang batas na naman. Kaya wag ho kayong alis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kagapay, join ka na sa Diamond Anniversary ng FEBC. Yes! 75 years in the ministry ang inyong agapay ng sambayanan. 75 years ng pagsasahimpapawid. 75 years ng katapatan ng dakilang Diyos. Alas 8 ng umaga Sa Valenzuela City People's Park Amphitheater at alas 5 ng hapon sa dati nitong tahanan sa Valenzuela City Family Park. Oh, markado na yan sa kalendaryo. Para sa anniversary ng himpilang paborito mo. 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. sa temang Ang Bawat Tagumpay, Ikaw ang Nagbigay. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so tayo ay nagbabalik muli dito sa ating programa Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belka. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at mula sa isang napakagandang talakayan sa punto por punto. Naku, kung hindi niyo po napakinggan yan, balikan niyo po at marami kayong matututunan. Dito naman, meron tayong isang panukalang batas naman na malapit din sa ating puso dahil ito ay may kinalaman sa ating mga senior citizens. Ito ang Senate Bill 1799. Ito daw ay isang act providing for a comprehensive and strengthened nutrition program. Ayan, for senior citizens. Ito po ay pag-amyenda sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. So mapapansin natin, Attorney, na marami ring isinusulong na panukalang batas, mga pulisiya, para rin sa mga senior citizens. Kasi naman, kinikilala rin yung naging kontribusyon ng ating mga senior citizens sa ating lipunan dahil nung panahon na sila ay bata pa, nagtatrabaho, nagko-contribute sila sa ating ekonomiya, sa ating mga pamilya, sa ating pamayanan. Kaya naman, ngayong sila ay retired na at sila ay dapat ay na-enjoy na nila yung kanilang fruits of their labor, may ayuda pa rin ang pamahalaan sa kanila. At dito nga, ang sabi sa Section 15, Article 2 ng ating konstitusyon, sabi the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. And of course, meron pa rin sa Section 11, Article 13, nagsasabi po that the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, acknowledging the physical disadvantages of the underprivileged elderly. Kasi syempre, pag nag-iedad na at di ba, may humihina na rin ang pangangatawan. Including the underprivileged, sick, disabled women and children, and their needs for health development is said to be a priority. Now, there was a 2020 Census of Population and Housing. Ang sabi, senior citizens or people aged 60 years old and over make up 8.5% of the Filipino household. At noong 2020 yan, in 2023 na tayo ngayon, di ba? So, according to the Commission on Population and Development, citing the recent data from Philippine Statistics Authority, the percentage of Filipino elderly is rising throughout the years. So while the government has already increased the financial benefits and privileges of our senior citizens through the Expanded Senior Citizens Act of 2010 and the act increasing the social pension of indigent senior citizens, it cannot be denied that the majority of these financial benefits
are just consumed by our senior citizens for the purchase of their maintenance medicines. Oo nga eh. Kasi alam mo kung talagang ang ating pamahalaan masusunod lang, mas malaki pa sana ang maibibigay na financial benefits. Kaya lang medyo 'di ba, ang laki ng pie. Kailangan hati-hatiin natin Ang dami kasing dapat na mabigyan ng ayuda. Kaya dito ang sabi, merong ganitong panukalang batas para makapagbigay din ng atensyon sa nutritional needs ng ating mga senior citizen. Kasi nga daw, aging is a biological phenomenon that is marked by temporal continuity. At of course, meron ding effect ito sa cellular, somatic, and molecular level and ability of being modulated. The process of aging follows numerous changes in the body, which results in an overall decline in the health of an individual. So, given nga na parang masasakitin, humihina na yung katawan, kaya nga at this point, ang sabi rito, nutrition plays a very crucial role and requires special attention as Filipinos reach old age. Good nutrition is very essential in all age groups at iba-iba ang pangailangan, di ba, ng nutrition. Bata, di ba, teenager, itong mga adults, etc. Hanggang senior citizen na nga. At ang sabi rito, it provides the energy and nutrients that would help prevent or manage certain lifestyle diseases. Marami ng bawal no? Pag nagmamature ka, ayan. Unfortunately, our government has somehow been remiss in providing this comprehensive nutritional support to our elderly. Kaya po itong panukalang batas ito, providing a comprehensive nutrition program for senior citizens and strengthening our current Philippine nutritional framework is hereby introduced in order to ensure the state's constitutional mandate to prioritize the health of an otherwise increasing elderly population in the country. So, tingnan natin, maikli lang itong panukalang batas ito. At tingnan natin, kasi ang nakalagay lang naman at very important dito, government assistance. Ayan, the government shall provide the following. So, hinighlight lang dito yung idinagdag dun sa existing na senior citizens law. Sabi dito, realizing the contribution of proper nutrition in the overall health of a person, especially in the elderly, the National Nutrition Council, in coordination with DOH and LGUs, is hereby mandated to prepare a comprehensive nutrition and wellness program for senior citizens. So, may bagong assignment ang mga LGUs. Kailangan mag-provide sila daw ng comprehensive nutrition and wellness program for senior citizens na kailangan i-disseminate and made available to every municipality for the awareness of every senior citizen. Now, LGUs, through their local health personnel, shall conduct regular visitation to every senior citizen within their jurisdiction to ensure that their senior citizen constituents are able to consume a healthy diet. In accordance with the comprehensive nutrition and wellness program and appropriate to their health condition. Alam mo, maganda to, no? Kaya lamang ako napabuntong hininga. Dahil, paano kaya to? Ipoprovide kaya to ng LGU? Kasi, bagay, hindi naman kinakailangan mahal ang pagkain na ihahain para sa ating mga senior citizen to ensure na healthy yung kanilang diet. Pero, syempre, may expense ito, no? So, hindi pa natin alam kung paano ito mapopondohan, So, sabi na dito, the LGUs through their Office for Senior Citizens Affairs, or OSCA, shall actively integrate the comprehensive nutrition and wellness program in their respective areas. And a monthly report on the status of the program shall be prepared by the OSCA at to be submitted to DOH. So, tingnan natin appropriation. Interesado tayo rito. So, paano ito popondohan, So, sabi lang, the necessary appropriations for the conduct of regular visitation, visitation lang, shall be appropriated and approved by the LGUs concerned. And for national agencies or government agencies, the requirements to implement the provisions of this act shall be included in the respective budgets.
So kung magbibisita lang naman daw, LGU na budget yan. Pero mukhang doon sa ibang provision nitong pinapanukalang batas na ito, at ito may kinalaman sa nutrition ng ating mga senior citizen, mukhang sa budget na ng mga national government agencies. Okay. Well, tayo naman, lagi naman tayong supportive ng kung ano man ang mga additional benefits sa ating mga mamamayan. Yun nga lamang, kailangan lang na ensure nila ang effective implementation nito, no? Kasi may budgetary requirements din ito, no? But you will agree, attorney, di ba, na I mean, these are steps towards the right direction, no? Na merong concern ang ating pamahalaan, no, na tinitingnan din ang kapakanan naman ng ating mga senior citizen. So, saka sabi nga nila, attorney, lahat tayo ay tatanda at abot dyan sa punto na yan, and it's really good na meron tayong mga naisin na gawin yan. Pero gusto ko rin idagdag, attorney, no, na bukod sa ang gobyerno ang siyang gustong magbigay ng sustento sa ating mga tao, sa ating mga senior citizen, pero tandaan din natin, no, tayong mga anak, tayong mga pamangkin, no, tayo talaga ang merong primary na panawagan, sabi nga, for welfare talaga para sa ating pamilya, lalo na sa ating mga elderly. So, no, it's good that we have those things, no? Alam mo, it really reflects yung ating ding kultura and tradition as a people, no? Tama. Diba? We take care of family, we take care of the elderly, hindi natin sila, diba, pinababayaan at maging pamahalaan natin ay nag-step in din to provide for them. So, yan po ang Senate Bill 1799, Comprehensive Senior Citizen Welfare Act. Sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo kaagad sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan po bibigyan daanan natin ang mga katanungan na ipindala po ninyo dito sa ating programa. Kaya tutok lang po kayo dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag, marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa Himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Oras, tayo ay nasa huling yugto na po ng atin pong programa, ang blockbuster segment po na Payo de Asunto, para subukan ho namin ni Attorney Chona na sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ayan, so pakinggan natin, Attorney Jeremiah, ang unang katanungan. May kapatid po ako nagdadialysis. Dahil sa sobrang mahal, nangutang siya sa amo niya.
Balak na sana niyang ilipat sa ospital dahil ang mahal ng private at lalong lumalaki ang bills niya kada araw. Pero ayaw bitawan ng private hospital. Nangako naman na babayaran paunti-unti at hindi naman tatakasan. Ibibigay ang buong details ng pasyente pero ayaw pa rin payagan makalabas. Ano po ba ang dapat gawin? Hindi ito ngayon lamang natin narinig, attorney, na Tama. sitwasyon at mukhang ito yung tinatawag ng mga hospital detention, Oo. na ayaw raw parlabasin, ng ospital That's dahil right. sa That's right. pagkakautang. Kaya lamang meron tayong batas, Meron na batas. nagsasabi na, sabihin na natin kung ano siya, RA 9439, an Yeah. act prohibiting o pinagbabawal daw po ang detention ng patients in hospitals and medical clinics on the grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. Sa title pa lang, sinabi na. Ay, doon ang sagot. Nandun na yung sagot, At nung tinignan natin yung batas, specifically nakalagay naman doon na hindi po pwedeng i-detain ng ospital at huwag payagan lumabas ang isang pasyente dahil hindi siya nakakabayad. Of course, may obligation pa rin, Meron pa rin babayaran tong pasyente na ito. Pero yung i-hold mo siya sa ospital dahil hindi pa siya nakakabayad, pinagbabawal po yun. Tama. At in fact, attorney, sinabi doon sa section 2, mahalaga lang, no? Sabihin Yan. natin, sabi daw, ang mga pasyente na nakapagbayad na either fully or partially, na gusto nang umalis doon sa ospital or medical clinic, pero hindi sila capable na isettle yung kabuuan ng expenses nila, including yung professional fees at yung mga gamot, ay kinakailangan payagan ng ospital at ng clinic at pwede silang mag-demand o meron silang right of demand ng issuance ng corresponding medical certificate, pati yung mga iba pang mga papel na para sila ay ma-release doon sa hospital at medical clinic upon execution of a promissory note covering the unpaid obligation. So, yung promissory note, ito yung nangangako kayo na kayo magbabayad kung magkano yung utang at sa anong panahon. Ayan ay isang negotiable instrument at ito ay maaring maging security na, O kaya naman, kung meron kang nais isangla, dahil kung napakalaki na ng iyong utang at ikaw ay ready nang magsanla ng iyong property o meron kang co-maker na tinatawag, ibig sabihin meron naggagarantiya sa iyong utang. And in fact, attorney, sabi rin dun sa batas, na pag kayo ay hinarang at pinigilan, ay maaaring ma-penalty yung kung sino pumipigil sa inyo sa hospital ng 20,000 to 50,000 pesos o meron din pagkakakulong na 1 month pero hindi naman lalagpas sa 6 months, So, depende na yan sa korte. Pero sabi nga natin, attorney, ay dapat patas din tayo dahil may utang din tayo. Bigay natin yung mga detalye natin, magbigay tayo ng mga kinakailangang promissory note at gumawa talaga tayo ng paraan para sila ay mabayaran. Maski unti-unti, hindi naman din natin mapupwersa na pabayaran ng yung kabuuan, lalo na kung malaking halaga. Pero pakita po natin good faith natin na magbabayad tayo maski unti-unti hanggang matapusan po natin mabayaran yung pagkakautang na yun. Kasi naman din di ba, tumulong naman sila para mapabuti ang inyong kalusugan. Although, attorney, linawin lang natin, kasi kapag ang pasyente ay namatay, ito ay hindi nasakop dito sa batas na to kasi ang namatay ay hindi na detention ang tawag dyan kasi ang natira na lang sa kanya ay yung katawan. Sinabi niya it's the body, it's the corpse o yung tawag doon ay hindi na ito pwede i-consider na kinukulong ka. So, kadalasan ay doon sila nadidetain, So, iba ho kasi wala nang buhay yun, Wala nang buhay, At yung cadaver ang tinatawag nila ang siyang natitira na lamang doon ay hindi talaga nire-release minsan kapag ikaw ay may utang.
Ayan, so mainam mo laging makipag-ugnayan at maganda, no? Isang formal, letter sa kanila na ito po, yung proposal ninyo, paano nyo Mm. babayaran, yung inyong pagkakautang sa ospital at banggitin nyo yung batas na nabanggit natin dito Yan. na RA sabihin nyo, 9439. ayan, na hindi po kayo maaaring pigilang Mm. umalis, dahil hindi kayo nakakabayad ng inyong bill. Isa pang katanungan, mula sa Yan. ating listener. Yung kapitbahay po namin umutang sa online. Ngayon po, hindi nakakabayad at lahat po ng nakasave sa cellphone niya na number ay tinatawagan. Isa na po ako doon na dinadamay na po kami. Ano po kaya ang magandang gawin kasi sobrang kahihiyan na po yung inabot ng tao sa halagang 2,000. Naku, eto na naman ang isa pang sitwasyon. Katulad din nung nakaraang linggo, no, na Mm. hindi siya nakabayad dahil, Mm. umutang siya online. Eto again, yung ating panawagan at warning, napakadali hong umutang, lalo na nga online, isang click lang yan, Pero once talaga hindi kayo nakabayad, hindi tama, na siraan ka, na hindi ba tawagan lahat ng mga nasa Yeah. phone book mo at ikaw ay siraan doon, Kaya mag-ingat po tayo. Ngayon, ang sabi niya Mm. dito, di ba, dinadamay lang sila, no? At sobra na daw ang kahihiyan noong tao na nangutang, sa halagang 2,000 lang nga naman. Ano pa ang pwede nilang gawin? Kasi syempre nag-aalala rin sila, nasisiraan sila ng kanilang reputasyon, Mm. sa social media dahil lang hindi nakabayad ng 2,000 na utang. So, ganyan din po, no? Meron ho tamang paraan ng paniningil, ano? Pero kapag ang paniningil po ay umaabot na ho sa paninirang puri at ito po ay umabot na po sa pananakot or Ay, intimidation oo. na tinatawag, yan po ay ito po ay labag na po sa batas at maaari hong makasuhan ang mga tao po na nag-i-employ ng mga taktika na nakakapinsala po dun sa mga tao. So, dun sa mga nagpapautang ho, iingat din ho tayo. Ano po, meron hong legal na pamamaraan kung paano ho kayo dapat maningil at hindi ho dapat dinadaan mo lang sa Facebook para sirain na kredit. Padalhan mo ninyo yung demand letter. Yan po ang pinakabubuti. Ano po? At kung wala ho, ay daanin na po sa legal. Pagka demand letter, yun naman, or letter na nagpapakita na kanya naman babayaran, no? Pero hindi siya dapat, yung nagpautang, hindi dapat na manira, dito sa nagkakautang sa kanya. Dahil meron din siyang magiging pananagutan sa batas. Ito, another question naman, Sabi naman niya, adopted po ako pero walang legal na papel. So, meaning to say, hindi dumaan sa korte, no? So, hindi ito legal adoption. May isa akong adopted na kapatid, may legal papers siya. Hindi kami magkadugo. Ngayon, namatay na po kasi yung mga nag-adopt sa amin at may naiwan na bahay at lupa na nakapangalan sa nag-adopt sa amin. Ako yung panganay na na-adopt, pero wala siyang paper, no? Nag-try silang ipatransfer yung pangalan ng bahay at lupa sa kanila. Hindi daw pwede kasi may kapatid siya at ako nga po yun. Ngayon, binibenta na nila. Paano ba ang maganda kong gawin? Kasi nung namatay po yung mga umampon sa aming dalawa, ako lang ang nagbayad ng utang at gastos sa ospital. Lahat po, may laban ba ako? Kung maghahabol ako sa bentahan, pero wala nga po ako adoption papers at yun ang pinagmamalaki nila. Okay. Alam mo, dito natin makikita, no, attorney, yung kahalagahan na ang adoption po ay dumaan sa legal na proseso, na dumaan tayo sa korte. Bakit po? Kasi yung pong legal decree of adoption, yung dumaan sa korte, at nagkaroon ng desisyon ang korte na talagang meron ng adoption na tinatawag, alam niyo ba, sa batas natin ngayon, yung legally adopted, ang pagtingin ng batas sa kanya, siya ay legitimate child. Yes. Alam mo, ang ganda-ganda nitong analogy, at comparison doon sa tayo, adopted sons and daughters din tayo ng Lord, di ba? Yes. Mas appreciate mo na, wow, under our law mismo, legitimate ka, no? So, pag legitimate child ka, meron kang karapatang dalhin yung apelido ng magulang mo na nag-ampon sa'yo, pwede kang magmana, di ba? Entitled ka for support. Yun ang kaibahan na kapag hindi po kayo legally adopted
o yung tinatawag niyong walang papel. Kasi hindi po kayo tinitingnan ng batas na legitimate child. Tama. So, Tsaka, yun ang difference. tama. So, tama ho yun. Sinabi talaga ni Attorney Chona. At gusto ko lang sigurong dagdagan, Attorney, na meron iba kasi na tinatawag na hindi sila legally adopted. Bagamat sila ay sinimulate yung kanilang birth certificate. So, hindi ko alam kung ganito yung sitwasyon sa kanya. Walang nabanggit eh. Oo, hindi nabanggit. No? So, ibig sabihin, nung pinanganak ka pa lamang, bagamat hindi sila ang tunay mong magulang at ibinigay ka sa kanila, ipinangalan nila agad ikaw sa kanila na as if na ikaw ay kanilang tunay na isinilang sa mundo. So, actually, hindi ho adoption ang nangyayari doon. Sinasabi nga ay sinimulate mo, gumawa lamang ng birth certificate na hindi naman talaga makatotohanan. So, kung ganun ho ang nangyari sa inyo, ay kinakailangan magkaroon ho ng decree na declaration talaga na kayo po ay hindi po tunay na anak. Ano po, dahil this is a legal question. Dahil alam niyo po, kapag ka nag-file ho kayo sa civil registry at sinabi ninyo na ito anak ko, kahit hindi niya naman ho anak, ay pinagpapalagay ho yan ng civil registry na totoo. Ano po? So, yun lamang po ang isa rin ho sa siguro dapat maalala po natin sa bawat isa. Pero ang simulation of birth certificate ay bawal po yan. Ano po? Mas mabuti na ito ay idaan sa legal na proseso ng adoption. Sinabi nga ni Attorney Chona para bandang huli ay wala talagang problema. So, doon sa katanungan niya, Attorney, sabihin natin na hindi siya talaga tunay na anak, at wala siyang papers, pero meron siyang ginastos meron siyang inilabas na pera, meron ho kayong karapatan na ma-recover kung ano man ang ginastos. So, yan ho ay maaari po ninyong makuha. Kung sasabihin niya sa kanya ho lahat yun, ay dapat ho maibalik po ang ginastos naman para ho sa inyo. Oo, may reimbursement, Yes. Right to reimbursement doon sa nagastos po ninyo. Pero doon po sa ari-arian na naiwan ng inyong mga magulang na sabi niyo nag-ampon sa inyo, kung wala po kasi kayong decree of adoption from the court, at di ba, wala kayong right to inherit, no? Kung sabihin bilang anak, kasi hindi po kayo lumalabas na anak nung nag-ampon sa inyo. But, yun nga, right to reimbursement ng nagastos. Ayan. Ito isang interesting question din, At ito warning, sa mga nagbibigay ng iba't ibang pangalan. Ayan. Ano ang pwede ikaso doon sa taong gumagamit ng iba't ibang pangalan? Uy, maraming alias ito, attorney. Yeah. So, meron ng batas dyan. Ano po? Yung pinaka-recent is yung Republic Act 6085, na tinatawag ho, ito po yung Act Amending Commonwealth Act number 142, regulation or regulating the use of aliases, yung mga alias. So, ang sabi ho doon na maliban sa paggamit ng mga pseudonym, used for literary, cinema, television, radio, entertainment purposes, athletic events, ay yung mga pseudonym o yung mga tinatawag na aliases mo sa yung screen name na tinatawag nila, na accepted practice yan. Ang bukod ho dyan, hindi ho pinapayagan na gumamit ang tao ng iba't ibang pangalan. Yes. Maliban sa nakarehistrong pangalan niya sa kanyang birth certificate, doon po sa civil registry. At lalo na rin kasama rin yung kanyang mga baptismal name, first name. At kung ikaw naman ay isang foreigner, ay kinakailangan yung ginagamit mo doon sa Bureau of Immigration nung ikaw ay pumasok. Yes. At kung ano man ang mga pangalan na ginagamit mo na inaprubahan ng korte. So ito yung basta siguraduhin lamang na yung mga tao na yan na ang kanilang pangalan ay isang rehistradong pangalan doon sa lugar kung saan siya talaga ipinanganak, yung place ng kanyang civil registry. Kaya
gagamit po ng ibang pangalan at lalo na pipirma ng ibang pangalan, ito po ay magiging violation po ng batas na yan. At sinabi nga natin, attorney, kanina, na pwede rin itong maging sanhi ng kaso ng estafa. Yes. Ano kung ito ay ginamit sa misrepresentation, misrepresentation, nagkaroon siya ng deceit, tapos ikaw ay pumasok sa kontrata at nagbayad ka naman. Bandang huli ay hindi mo matagpuan yung identity ng tao. Ay ito po ay maaari pa rin magkaroon ng hiwalay na kaso naman ng estafa. Ito ay may pagkakakulong din po. Kasi yung pangalan, napakahalaga niya. Yan ang, di ba, pagkakakilanlan sa'yo. Ngayon, kung gagamit ka ng iba't ibang pangalan na hindi naman rehistrado, maiisip mo na, anong intention mo? Bakit ka gumagamit ng iba't ibang pangalan? No? Nais mo bang makapanlin lang, makapanloko? No? Ay, may pananagutan naman sa batas yan, pagka ganyan. Okay, so isa pang katanungan. Alam mo, iba-ibang katanungan na tinatanggap natin, ano? Kaya napaka-interesting. Sabi naman niya, namatay ho yung kapatid ko last August. Kami po ay nakikiramay sa nangyari. Sabi niya, pero bago siya namatay, may hinuhulugan siyang motor. Hanggang ngayon, tinutuloy pa namin ang paghuhulog sa motor niya, pero madami nagsasabi na nasa batas daw na kapag namatay na ang may-ari, automatically void or fully paid na yung unit. Totoo po ba yun? Mabigat din po kasi yung 7,000 a month. Nakakatatlong hulog pa lang siya nung namatay siya at ngayon, nakakalimang hulog na po kami. Maraming salamat po. Alam mo, maganda lang, nakakatawa itong sumangguni siya sa atin para kumpirmahin yung naririnig niyang sabi-sabi. Tama po yan. Kaya bigyan natin siya ng magandang paliwanag dito, attorney, no? Kasi po hindi po yung naging transaction po ng inyong kapatid doon sa kumpanya na nagbebenta o kung tao man na nagbebenta noong motor, syempre po yun ay isang transaction at obligasyon na dapat pa rin po na masatisfy. At bagamat namatay po yung inyong kapatid na siyang unang-unang may obligasyon na magbayad, meron po naman siyang estate na tinatawag. Nung namatay siya, yung pong estate ngayon ang mananagot doon sa mga obligasyon na naiwan niya. Yung mga contractual obligations na tinatawag talaga, attorney, ay magpapatuloy ito. Dahil ibig sabihin, kahit namatay, kapag merong pinagkasunduan na transaksyon, na dahil sa pinagkasunduang transaksyon, katulad ng bentahan ng motorsiklo, bentahan ng lupa, ay maaari magtuloy-tuloy pa rin yung kontrata na yan. Pero ang magbabayad yung naiwan na ari-arian, yung estate niya, sinabi ni attorney. At yung mga tagapagmana niya, o yung heirs, anak, asawa, ay maaaring gamitin yung pera noong estate para bayaran kung ano man yung kanilang contractual obligation kasi sila naman din ang magmamana kung motor yan, at binili niya, sila rin naman ang magmamana ng motor na yan. Pero hindi sila maaaring singilin ng lagpas doon sa kanilang nakuhang mamanahin. O kaya doon sa estate na naiwan ng tao. Kung wala nang naiwan na ari-arian yung tao at may utang pa siya, ay hindi ho pwedeng manahin yung utang noong mga tagapagmana. Yes. So, hindi ka pwedeng singilin ng labis doon sa naiwan ng tao na supposed to be magmamana ka sa kanya. Fair ang batas no? May obligasyon pa rin na dapat na bayaran mula doon sa estate o naiwang ari-arian nung namatay. At yun naman mga tagapagmana, hindi naman sila pwedeng pagbayarin doon na mula sa kanilang pockets, mula sa kanilang personal na pera o kabuhayan. Ayan. Which is, I think, ito nga yung problema niya dito. Kasi tuloy-tuloy pa din daw. So, kung wala nang naiwan, sabihin na hindi na pwede kaming singilin kasi wala na pong ari-ari ang naiwan ang humayo naming tatay. Ayan, sige, bigyan daan natin isa pa. Sabi niya, married ako almost 3 years. Alam po namin all along na may ex yung aking husband at may anak siya doon. In-accuse po ako ng girl na kaya sila naghiwalay noon ay dahil sa akin. When in fact, kami po ni hubby, naging mag-asawa rin kasi sila,
ay boyfriend-girlfriend na nung sinabi ng other woman na buntis siya. Ngayon po, playing victim siya sa social media. Pinapost pati picture ko na third party. Kasal na po kami ngayon. She even texts me na nagbabanta sa mga gagawin niya. She started last 2021 pa cyberbullying and threats. Ano po ang pwede ko ikaso doon sa girl? Nagsusustento naman po yung asawa ko. Kasi malinaw siguro, attorney, no? Na kung sino, katulad niya kanina, sinabi natin, kailangan legal adoption. Ngayon naman, legally married. Yes. Kung ikaw ang legal wife at ikaw ang legally married, kahit na meron silang anak, no? Noong nanggugulo sa inyo, ay maaari ho ninyong siya masabihan na kapag hindi ho siya tumigil sa cyberbullying, ay maaari po itong maging sanhi ng kaso ng cyber libel. No, kung ito po'y paninirang puri po na ginagawa sa inyo at wala ang basihan. So, ang paaring gawin, katulad sinasabi namin ni Attorney Chona lagi, pwede ho kayo magpadala ng demand letter sa kanya para siya po ay tumigil doon ho sa kanyang ginagawa. At hindi ho kayo maaring tawagin na sabihin niya na kabit or querida. So, bagamat sa Spanish, pag sabing querida, love, no? Pero sa Pilipino kasi, pag sinabing querida, hindi maganda. No? So, ayun po, no? Tama ho kayo. Yan, cyberbullying po ay meron pong karampatang kaso ngayon on cyber libel. Yan na lang ang ating panahong maigugugol para dito sa ating Payo de Asuntos segment. Pero kung hindi po niyo napakinggan ang kasagutan, pwede niyong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ni Attorney Chona ang inyo pong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa susunod na Sabado. Sa mga may mga legal concerns, mag-message lang po kayo sa aming Facebook at pwede ho kayong mag-send ulit ng inyong audio o video message ng inyong pong mga katanungan. Okay? Sige ho, tayo ngayon ay dadako na po sa ating oras ng pananalangin. Panginoon, aming Ama, kami nagpapasalamat sa isa pa hong programa ibinigay mo sa amin, pagkakataon na kami po ay umabot, Lord, sa aming mga kaagapay, kasamahan, O Diyos. Father, you know everything that they are going through, Lord, the struggles, Lord God, yung mga problema, isipin at bigatin, O Diyos. Father, we pray that you will come to their rescue, O Lord. Ikaw ang maging mabuting tagapagtanggol. Ikaw, O Diyos, ang mabuting mabuting huwes, Panginoon, mabuting tagapaghusga, O Diyos, kung ano ba, Lord God, ang dapat mangyari sa aming mga buhay. Ikaw rin, Lord God, ang tagapagbigay ng batas na amin mo sinusundan, Lord, hindi lamang sa batas pampubliko, pero sa aming puso, and your love, Lord God, is the rule, Lord God, that overwhelms us. Pagpalain mo, Panginoon, ang ministeryong ito at ang lahat ho na nakikinig ay ikaw, O Diyos, ang siyang umabot. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok muli dito sa ating programa sa radyo online at via social media sa Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan ng GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. Ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at nais ko lang batiin ang ating masugid din na taga-subaybay. Mga principal sila dyan sa Pateros area. Sila Sir Ferdinand Llanos at Ma'am Joy Tepolio. Ayan, kami po ay inyong samahang muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan,
Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.